live nga. Naka-interview natin ang contractor na si Miss Sara Diskaya. Ito, makikita ninyo Alvin, katabi natin ngayon si Miss Sara Diskaya kung saan pinapakita pa niya, ma'am, no? Tama po ba? Yes, Dito siya natulog. Dito po siya nag-overnight dahil nga nagkaroon siya ng voluntary custody dito sa NBI. Tapos pinapakita rin niya, Alvin, ito yung maleta niya. Ma'am, okay lang po ba? Ito, maleta ni Ma'am Sara. Ma'am Sara, ba't po may maleta kayo? Mga gamit ko, mga damit. Ilang araw niyo po ba ini-expect na magsistay dito sa NBI? Hindi ko sure. Hindi niyo alam. Pero ano po bang laman ng maleta ninyo? Mga damit ko. Damit, wala po bang pera dyan? Wala pong pera dyan. O, sige po. So, kakamustahin namin, Ma'am Sara, kung okay lang po. Apa. Kahit po na lang po muna tayo. Kamusta po yung pag-overnight niyo po dito sa NBI? Okay naman ang overnight ko dito. Nakakakain ba kayo? Nakakatulog ba kayo dito? Nakakatulog, syempre, paputol-putol kasi wala yung mga anak ko. Tapos, kakakain naman. Okay, so bakit po ba kayo bakit po kayo nagpa-voluntary custody dito sa NBI? Syempre, first of all, for the safety ko rin. Safety lalo ng mga anak ko. At kasi syempre, I have to undergo the process and as advised by my lawyers. So, nag-undergo ako ng parang voluntary pagpunta dito. But how do you feel now? May konting takot ba? Anong nararamdaman po ninyo? Syempre, palaging may takot kasi lalo na ngayon na nahiwalay ako sa family ko, lalo na sa mga kids ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. And parang nadamay lang naman ako dito sa magiging kaso. Haharapin ko. Okay. Maraming salamat, Ma'am Sara. So, Alvin, nangako tayo kay Ma'am Sara Diskaya na hindi live yung interview natin. Hindi natin muna ila-live interview, pero naka-tape interview na tayo because meron nga, nag-iingat lang tayo na huwag ma-subjudice dahil nga nasa korte na itong kaso na to, Alvin. So, kabilang nga sa mga diniscuss sa atin ni Ma'am Sara, yung na-experience niya, yung karanasan niya ngayon na nahiwalay sa kanyang pamilya. Ayon pa nga kay Diskaya, labis na apektado ang kanyang mga anak sa sitwasyon. Bagay na pilit umano niyang tinatatagan bilang isang ina. Kinuwento rin ni Diskaya na mula nang ipinanganak ang kanyang mga anak ay hindi siya kailanman nahiwalay sa kanila dahil hands-on umano siya bilang magulang kahit may negosyo. Nilinaw naman ni Diskaya na ang pagpunta niya sa NBI ay isang hakbang para sa kanyang kaligtasan. Alvin, anya, ikinonsulta niya sa kanyang mga abogado na mapasailalim sa voluntary custody ng NBI matapos maugnay ang kanyang pangalan sa kaso. Naman more of suko, it's parang safekeeping na rin. Kasi ang hirap na, hindi naman ako tumakas, no? Malinaw yun. Never akong nag-isip na tumakas kasi ang tumatakas lang may kasalanan. Ever since it came out on the news na may possibility kasama ako sa isang kaso, I spoke to my lawyers, anong possibility ba na ma-arrest ako. Lahat was consulted through my lawyers. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to, Posibilidad naman na makulong, inamin ni Diskaya na wala umanong handa para sa ganitong sitwasyon, Alvin. ayoko sana. Kasi as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra concern ko mga anak ko. Pinabulaanan din ni Diskaya ang mga alegasyong siya ang pangunahing responsable sa kasong graft at malversation at iginiit na nadamay lamang umano siya.
Naninindigan din siyang gumaan ang kanyang pakiramdam na mapunta siya sa kustodiya ng NBI. Kaugnay naman ng pag-auction ng ilan sa kanyang mga sasakyan, mariing itinanggi ni Diskaya na binili niya ang mga luxury car gamit ang illegal na pera. Paliwanag niya, hindi niya alam na may irregularidad sa importasyon ng mga naturang sasakyan na nabili lang muna niya sa isang ahente. Balak rin niyang kasuhan ang importer. Sabi ni Diskaya, handa siyang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya at naniniwala rin siya sa huli ay lalabas daw ang katotohanan. So, nagpapasalamat tayo sa eksklusibong panayam na ibinigay sa atin ni Miss Sara Diskaya. So, Ma'am Sara, huli na lang po, baka may mensahe po kayo sa publiko, lalo na sa mga rally na kayo po ang nagiging subject at nagagalit ang mga tao sa inyo. Oo, wala naman akong kailangan sabihin kasi kaya naman hindi kami nagpapa-interview mag-asawa. Kasi damn if manahimik na lang muna kami. Kaya lang ito, pinapakita ko lang kaya ako nagpa-interview ngayon na I am really in the custody of the NBI na totoong nandito ako. Yun lang. So